Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo mga pagtanong sa English kung saan ay yung mabubuo nyo pong mga tanong ay laging ginagamit. Okay po? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Kokolektahin ko ba ito? O kaya kokolektahin ko ba iyon? Kapag itatranslate po natin yan sa English, focus po muna tayo sa action na gagawin. At ito po yun, yung kokolektahin. Yung kokolektahin po, pag in English po yan, will pick up. Okay? Pag i-deliver, will drop off. Pag dadalhin, will bring over. Pag aalisin, will take out. Okay po? Samantala, itong it, yan naman po yung salitang ito o iyon. Okay? So, para maging tama po yung inyong pagpuposisyon ng inyong mga English na salita, dito tayo kukuha sa kokolektahin. Kukuhanin natin yung will at ilalagay natin sa unahan. So, ito na po yon, yung will. Tapos, isusunod nyo po yung tao na gagawa noong naturang aksyon. At ito po yon, yung ko bilang I. Tapos, saka babalik ulit tayo dito sa salitang kokolektahin para ang ilagay naman ay yung kasamahan ng will. At ito pong pick up. Tapos, saka nyo itratranslate itong ito o iyon bilang it. Pero ilalagay nyo yan sa gitna ng pick up. Okay? O kaya sa gitna nitong drop off. Tingnan nyo, nasa gitna. O kaya nasa gitna ng bring over. O kaya nasa gitna ng take out. Lagi siyang nasa gitna. Okay? So, ganun lang po yung tamang pagpuposisyon sa English. So, ang magiging resulta ay ito po. Will I pick it up? Will I pick it up para sa kokolektahin ko ba ito o kokolektahin ko ba iyon? Ngayon po, makikipansin po yung tandang pananong, itong question mark. Sa Tagalog, ang tandang pananong po natin ay katabi po ng salitang ito o iyon. Pero pagdating po sa English na, yung tandang pananong po natin ay katabi na po ng preposition na maaaring itong up, off, over, out, back, out, away, on, down, at iba pa. So, tatandaan nyo na po. Ha? So, isa pa pong halimbawa. I-deliver mo ba iyon? I-deliver mo ba iyon? Kapag in English po natin yan, dito po muna tayo focus sa i-deliver. Alamin po muna natin yung eksaktong English para dyan. At ito nga po, will drop off. Okay? So, katuturo ko lang, gagamitin nyo yung will bilang unang salita sa inyong tanong. Okay? Na kung saan yung tanong nyo ay English na. So, will muna, tapos isusunod nyo ay yung taong magdi-deliver. At ito yon, yung mo, bilang you. So, ang mangyayari ay will you. Tapos, saka itatranslate na po natin yung kasamahan po ng will para sa i-deliver. At ito pong drop off. Okay? Tapos, igikit na natin yung ito o iyon bilang it. So, ang mangyayari, will you drop it off? Okay? Na kung saan yung tandang pananong dito sa drop it off ay pagkatapos po nitong preposition off. Okay? So, ganun lang po kasimple. Ganun po yung tamang pagpuposisyon ng mga salita sa inyong tanong na ating pinag-aaralan ngayon para maging tama. Okay? Will you drop it off? I-deliver mo ba iyon o i-deliver mo ba ito? Okay? So, itong salitang iyon o ito, kayo na lang pong bahala kung alin man ang gusto nyong gamitin dyan. Pero pag tinranslate nyo, it dapat at saka ipoposition nyo sa gitna. Okay? Isa pa pong halimbawa. Subukan naman po natin itong pangalan na Tim. Pupunuan ba ni Tim ito? O kaya pupunuan ba ni Tim iyon? Kapag English na po natin yan, focus po
focus po muna tayo dito sa pupunuan. At ang English po para sa pupunuan ay will fill up. So ang gagawin po natin, kukunin natin yung will, ilalagay natin sa unahan ng ating English na tanong. Tapos isusunod na po natin agad yung taong magpupuno. At yung nga po ay si Tim. So pag in-English natin itong ni Tim, Tim lang. Will Tim. Okay? Tapos saka natin isusunod yung kasamahan ng will. At ito po yun, yung fill up. Tapos, saka natin itatranslate itong ito o iyon bilang it na ilalagay nyo sa gitna ng fill up. So, ang mangyayari, will Tim fill it up? Na kung saan ay pagkatapos ng preposition up, saka nyo lalagyan ng tandang pananong na senyales na tayo ay nagtatanong kung isinusulat nyo yung inyong tanong. Okay po? So, itong will Tim fill it up para sa pupunuan ba ni Tim iyon o pupunuan ba ni Tim ito? Will Tim fill it up? So, sa paggawa po natin ng tanong dito sa ating leksyon ay ang binibigay nyo pong ideya ay ang tinatanong nyo po ay patungkol po sa hinaharap o sa susunod na panahon kung gagawin noong tao yung naturang aksyon. Okay po? At saka ang gusto ko pong ituro rin sa inyo dito ay gumagawa po tayo ng tanong gamit ang phrasal verbs. Okay? Ang phrasal verbs po ay yan po ay binubuo po ng dalawang salita o higit pa na nagtutulungan po para makapagbigay ng panibagong ideya o panibagong ibig na sabihin. Katulad po nitong pick up, yan po yung tinatawag na phrasal verb po, yung pick up. Kung mapapansin nyo, yung pick, pag yan ay tinagalog natin, ay pulutin. Yung up, yan naman ay itaas. Pero pag pinagsama po natin yung dalawa, pick up, ang nabubuo po nating salita ay kolektahin. Hindi na pulutin, hindi na itaas, kundi kolektahin pag pinagsama natin yung dalawa. Nakabuo po tayo ng panibagong ideya o ibig na sabihin. Pero dahil sa gusto po natin sabihin na itong kolektahin ay gagawin pa lang, dinagdagan natin ng will. Okay? Na ito pong will ay tumutulong para itong ating phrasal verb ay masabi na itong phrasal verb po natin ay gagawin pa lang sa susunod na panahon. Okay? So, yan po ang tulong ng will. So, itong will pick up, magiging, pag tinagalog, ay kokolektahin. Pag pick up lang, walang will, kolektahin. Okay? Dito sa drop-off, yung drop-off, i-deliver sa Tagalog. Pero pag nilagyan mo ng will, i-deliver. Itong bring over, dalhin. Pag yan ay nilagyan mo ng will, dadalhin. Okay? So kung mapapansin nyo, puro phrasal verbs po ang ginamit ko dito. Kasi gusto ko pong matutunan nyo ang paggamit ng phrasal verbs kasi po yan po ay laging ginagamit ng mga Amerikano. At saka pag ginamit po nila yan, maunawaan nyo ng maigi. Kapag sila ay nagtanong, gamit po itong ating leksyon, maunawaan nyo ng maigi kung anong ibig niyang sabihin. Kung ano ba talaga ang kanyang tinatanong. Okay po? Ngayon po, para mas maparami pa po yung aksyon na inyong maitanong, maaari nyo pong gamitin yung pinag-aralan po natin nitong nakaraan lang. Ito pong technique para makapag-English ka palagi. Okay? Na kung saan ay gumawa po tayo ng declarative sentence na naka-future tense. At ito po yung ating halimbawa. Gagawin ko yan mamaya. Kapag in English po ay I will do that later. Okay? Kung mapapansin nyo, dito sa video natin ito, gumawa ako ng listahan ng mga gagawin pa lang na aksyon. Itong gagawin bilang will do, iproproseso bilang will process. Pwede po natin gamitin yan. Gamit itong ating leksyon ngayon. Okay? So, ito po yon. I will do that later.
para sa gagawin ko yan mamaya. Ang gagawin lang po natin, po-focus po muli tayo dito sa aksyon na gagawin noong tao. So itong gagawin, kapag yan ay in English, ay alam nyo na. Sasamahan natin ng will yung do para masabi natin na yung paggawa ay gagawin pa lang sa hinaharap o gagawin pa lang sa susunod na panahon. Diba? So itong gagawin, pag in English yan, will do. Ang gagawin natin ay itong will, ilalagay natin sa unahan. Ayun. Diba? Will. Tapos isusunod natin yung tao na gagawa. At ito nga po, yung ko bilang I. Ayun. Tapos isusunod po natin yung kasamahan ng will. At ito pong do. Ayun. So, will I do. Tapos, pwede nyong isunod itong yan, mamaya. Bilang that later. So, ayun, that later. So, pag pinagsama-sama natin, will I do that later? Nakabuo na naman po tayo ng panibagong tanong. Gamit naman po itong nakaraang video natin. Will I do that later? Pag tinagalog natin yan, gagawin ko ba yan mamaya? Okay? Subukan naman po natin yung may it o iyon. Okay? Ang gagawin po natin, yung gagawin, dyan ulit tayo focus. Kukunin natin yung will. Ilalagay natin sa unahan. Ayun. Tapos, isusunod po natin yung taong gagawa. Yung ko bilang I, will I. Tapos, isusunod nyo yung salita na kasamahan ng will. Do. Tapos, sa kanyo, ihuhuli yung ito o iyon bilang it. Will I do it? Gagawin ko ba iyon? O gagawin ko ba ito? Okay? So, kung mapapansin nyo, maaari po na natin ring i-apply yung ating leksyon ngayon sa leksyon sa nakaraan. At pag nagawa nyo po yun, mas dadami po yung mga alam nyong salita na aksyon na pwede nyong gawing tanong. Okay, katulad ito, tatapusin, will finish, alam nyo na yung pattern natin sa paggawa ng tanong nito sa tamang pamaraan. Okay? Kaya sana makikidalaw lang po yung nakaraan nating video para makolekta po itong mga listahan, itong mga aksyon na nakalista doon po sa video nating iyon. Okay po? Para mas dumami pa po ang inyong may tanong. Okay? At saka sa iba't ibang technique pa gamit itong yan mamaya o ito lang salitang ito o iyon. Okay? At saka tatandaan nyo yung tandang pananong kung saan nakaposisyon. Pagkatapos itong later at saka nitong pagkatapos po nitong it. Okay? Dito sa bago ko pong itinuturong paggawa ng tanong gamit itong technique para makapag-English ka palagi. Okay? So, dalawang technique ang inyong mabubong tanong ngayong araw na ito. Gamit po ito at gamit po ito. Itong may yan mamaya. O kaya itong ang hulihan po ay it. Na sa Tagalog ay ito o iyon. Okay po? So guys, sana po makikipag-aralan ng maigi po itong ating lesson ngayon kasi alam niyo naman po na ito po ay gamit na gamit. Okay? At saka kailangan niyo po talaga matutunan. Lalo-lalo na po itong mga phrasal verbs na ito kasi lagi po yung ginagamit ng mga Amerikano. At kung may magtatanong dyan, bakit ipinuposisyon nyo yung ito o iyon doon sa gitna? Meron po kasing batas po sa phrasal verb na kung saan ay yung salitang it o yung pinaka-object ay dapat ilagay sa gitna ng phrasal verb. May batas pong ganyan. At ang ibinibigay ko po sa inyong mga phrasal verbs ay yung maaari nyong ilagay yung inyong salitang it sa gitna. Na dapat matandaan nyo. Na pag gumamit kayo ng fill up, yung it sa gitna, ipoposisyon. Pag gumamit kayo ng sort out, yung it sa gitna, ipoposisyon. Yun po ang ibig kong sabihin na dapat yung matandaan para hindi po kayo magkamali. Okay, sa inyong tanong gamit ang phrasal verbs. Okay po? So, sana po makikipag-aralan ng mahusay kasi alam nyo na
ito ay magpapahusay sa inyo sa pagtatanong sa Ingles. At maraming salamat po sa mga laging nandyan na nanonood sa atin, lalong-lalo na sa mga nakasubscribe para tulungan ng ating channel, ma-maintain ng ating page. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe at saka sa mga nag-share para mapansin naman po itong ating video sa ibang platform o dito rin po sa platform na ito para mas dumami po yung makaalam na nagtuturo po tayo ng ganitong klaseng lesson sa English. Okay po? Maraming salamat din po sa mga nagla-like, nagpupuso, sa mga nag-share, lalong-lalo na po sa mga nakasubscribe. Maraming salamat po.